Sa kauna-unahang pong pagkakataon, si Solicitor General Berberabe, yung bagong abogado ng gobyerno na pumalit kay Guevara ng araw, ay nagsalita na. At meron siya mga observation tungkol sa mga pwedeng gawin ng gobyerno. Naitanong dito sa interview kung willing ba siya na posisyonan na bumalik tayo sa pagiging member ng ICC at iba pa. Pero isa raw yan sa kinukonsidera. Wow, pakinggan natin yung bahagi ng interview ito kay Solicitor General Berberabe. Yan maganda, importante ito. He had to make that decision to recuse because it cannot differ from the stand that he had taken in the previous administration. So let me ask you now, Soljan, what is your stand regarding the jurisdiction of the ICC in the Duterte drug war cases? With regard to the decision kasi of Solicitor General Maynard, I think he was trying really to come up with a consistent position, and previously the pronouncements also of the president then was ICC did not have jurisdiction. So I am not just able to say with or definitively the position that we will adopt. I have yet to confer with the Secretary of Justice, with the legal team of the President as well with regard to this. But the OSG is open to reconsider that position. Maybe because there were different events that happened and different consideration, especially when the Secretary of Justice invoked also the cooperation with the Interpol. Okay, so at yun ang kailangan namin pag-usapan. Okay, so because again, I am mindful that we defend the actions and the decisions of the Republic and now represented by the President of the Republic of the Philippines. Ayan kita ang linaw kinukonsidera na niya bilang Solicitor General si Solicitor General Berberabe. Pero siyempre dahil siya nga ay abogado at professional na makitungo sa kapwa, kanya raw kukonsultahin pa rin at mag-uusap sila ng mga legal counsel ng ating Pangulo. Sino ba ang mga legal counsel ng ating Pangulo? Ang Chief Legal Counsel siyempre ay si Juan Ponce Enrile, Secretary Enrile. Kasama sa mga abogado ng gobyerno ay ang Department of Justice Secretary at iba pa. So, DOJ Secretary, Chief Legal Counsel, Solicitor General at iba pa ay nag-uusap-usap na sila. Nagkukonsulta sila sa isa't isa dahil ang kanila daw ay kung ano ang posisyon ng gobyerno led by President Marcos, yun ang kanilang susuportahan. Kung gusto ng ating Pangulo na bumalik tayo sa pagiging member ng ICC, International Criminal Court, ay yan daw ay kanilang kukonsidera nga. Kayo, ano ba yung masasabi dyan? Dati na po tayong member nito. Pero dahil nga po sa nung panahon ni Duterte, nag-withdraw siya ng 2018, 2019 na aproban ng kanyang panahon. So nawala, hindi natin alam. Hindi nawala naman ang consultation sa taong bayan. Bigla na lang umayaw na siya. Dahil nga merong kaso kasing ipinail ang mga biktima ng human rights violation noong 2017 before ICC, human rights violation against Duterte. Kaya siya nag-desisyon na tayo ay hindi mag-member. Hindi naman nakatulong sa kanya. Nakasama pa. Kasi nga ngayon, hindi makagalaw ang gobyerno para siya proteksyonan kasi hindi na nga tayo member. Hindi tayo papansinin ng ICC. So ito ngayon, ang kinukonsiderang tayo mag-member. Alam nyo sa isang banda, huwag nyo sanang maging negatibo kaagad ang dating sa tao. Unawain po ninyo. Iba rin yung merong ICC na meron tayong tatakbuhan na ibang korte in case na walang malinaw na justice system sa ating bansa. At dito sa atin, sa sobra ng politika, talagang malabo yung pantay-pantay na katarungan. Kasi grabe dito ang palakasan, impluensya, yung iba nga, pera-pera pa. So, pag matataas na opisyalis ng gobyerno, mula sa presidente, vice president, iba pa, pwede tumakbo ang mga Pilipinong biktima ng paglabag sa karapatang pantao sa ICC. Kung tayo member, lalo mabilis ang aksyon niyan.
makakatulong tayo, makakatulong sa pagganap ng hustisya. Pero siyempre, meron tayong sariling justice system dito sa atin. Ang problema nga, mabagal at napopolitika. Ngayon, kung palalakasin ang justice system sa ating bansa na talagang mananagot ang dapat managot, kasuhan ang dapat kasuhan, at maibibigay ang hustisya ng pantay-pantay, hindi natin kailangan mag-member ng ICC. Pero sa ngayon at sa mga darating na araw, hindi tayo sigurado kung magiging pantay-pantay ba ang hustisya sa Pilipinas. Sa matagal ng panahon, ang hustisya ay pumapabor lang sa maimpluwensya, mapera at mga opisyal ng gobyerno. Ang mga maliliit at simpleng mamamayan parang nawawala ng pag-asa. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay siguro kailangan magpunta ng ICC as member. At yun din ang dahilan kung bakit yung mga Pilipino na naging biktima ng human rights violation ay napilitan magpunta ng ICC noong 2017. At ngayon nga, pananagutin, isasalang sa trial ang dating Pangulo kasi crimes against humanity ang issue. Ayun po yun. So ano ang inyong opinion dyan? Panahon na ba? Kailangan na ba? Pero at least, ang Solicitor General na babae ngayon, Berberabi ay nagsalita na. Ikinukonsidera na. Baka sakali, makabalik tayo. Okay? Palagay ko hindi naman masama yan. Kasi kung ikaw ay hindi human rights violator o hindi ka lumalabag sa karapatang pantao ng kahit sino, hindi mo magiging problema yung ICC. Kung ikaw ay sumusunod sa mga batas, kung ikaw ay nasa pamahalaan, ma-influensya ka, hindi mo sana magiging problema yan. Ngayon, kung abusado ka, umaabuso ka, abay problema mo talaga yan. Kasi pupunta at pupunta ang mga biktima doon sa ICC kapag hustisya talaga ang hinahanap. Lalo na ngayon, napatunayan na kaya nilang magpakulong, magpa-aresto at magpakulong ng dating Pangulo. Napakatindi po ng president na yan. Naipakita natin sa buong mundo na ang mga Pilipino ay mayroong karapatang maghanap ng katarungan hindi lang sa local court kahit sa international court. At naipakita nga, hindi man convicted, magtatrial pa lang pero kontrolado na ng ICC si Duterte, former president. So yan po isang positibong president, halimbawa, na may pag-asa ang maliliit. Kung walang pag-asa sa ating mga korte rito sa Pilipinas, sa international pala pwede. Pero ulitin ko, mas maganda palakasin ang justice system sa loob ng ating bansa para hindi na tayo pupunta sa kung saan man. Ano ang inyong masasabi dyan? Kailangan na ito. Baka yan na yung solusyon. Baka yan na yung katatakutan ng mga pwedeng umaabuso at nang-aabuso sa kailang karapatan at argabyado ang maliliit na mga Pilipino. Ayun po yun. Talagang may pag-asa ang lahat ng oras at pagkakataon. Huwag mawala ng pag-asa, sabi nga nila.